lagi siyang naka-red flag, Yes po. hindi nag-green flag. Hindi po. Kasi nga po yung sa dami na rin po ng insidente po na nangyari doon. Pero ano ba, sa panahong ito, o sa panahong nangyari yung pagkamatay ng dalawang estudyante, was it a time that the waves were extraordinarily high, or ano po ba siya? Yung season ba na to, may nagsiswimming talaga o pinagbabawal ba yung swimming sa mga panahong to? Can you help us understand the uh, the situation, no, nung time na nangyari po ito? Doon po sa amin po kasi sa lugar po namin, kahit po nag-declare po ang MDR po na green flag, pero doon po sa mismong area, lagi po siyang naka-red flag. So, pag red flag po, hindi po siya basta-basta pwedeng liguan. Pwede po siyang liguan basta po meron po siyang life vest. Kasi nga po, yung hindi pa iba-iba po kasi yung lakas po ng alon. Minsan po kasi, um, ah, ano pang tawag po doon, yung Mababaw? lantap lang po. And then po, pag lantap po, mamaya po meron na pong malalakas pong alon, malalaki po. Sorry, linawin ko. So naka-green flag ang LGU pero dun sa lugar naka-red flag. Yes po. And red flag siya, lagi siyang naka-red flag, Yes po. hindi nag-green flag. Hindi po. Kasi nga po yung sa dami na rin po ng insidente po na nangyari doon, hindi po Can you talaga explain safe. that? What do you mean by maraming insidenteng nangyari doon? Marami na rin pong nai-report po doon na nalunod din po sa mismong area po ng pinangyarihan din po. In that area, hindi lang ito yung insidente ng pagkalunod. Hindi po. Would you be able to tell us kung ilan na yung nalunod in the last 5 years or 10 years? Hello po. Dito po sa area na ito, kasi ito po yung kahabaan ng Barangay Ipil, Dipit at saka Lobot, yung pong buong kahabaan ng Baybayin. From 2022 po, including po kay Baterbonia at saka kay Adili, meron na pong 7 nalunod po doon and 2 near drowning incident. Excluding pa po yung aming responder na namatay doon ng taong 2017. So bali 8 po. And lahat naman po yon recorded sa local police. Sorry, LGU kayo, di ba? No? Yes. So, the fact that there are resorts here, hindi ba yan problematic na yung area ay laging naka-red flag, kumbaga? Very malalaki po kasi talagang alon doon. Kaya ako as the MDRRMO decided na since very risky, high risk area po kasi sa rip current and very rough wave yung lugar, yung pong aking babala po doon talagang sinasadya ko po na laging red para po gabay po ng mga lahat na nagpupunta doon na be wary, be safe, wear personal protective equipment kapag sila po ay mag-engage into swimming activity. Okay.